mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len dahil meron po tayong pagkakataon para gumawa ng ating devotion na ba iniintay natin ang ating mga amo sa kanilang pag-uwi. So, I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And still, thank you po sa mga nagko-continue sa pag-pray para sa pagka-hospital ng aking pamangkin dahil sa pagkakaroon niya ng dengue. Ayan, hindi pa rin po sila nakakalabas ng hospital, but we know that God is our healer and everything works together for good for those who trust and who love our Lord. Ayan, so wag po tayo dumako sa ating pag-aaral ng ating gospel or devotion video. Wag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon at isama na rin natin sa prayer ang nalalapit na third quarter exam ng ating mga anak at ng lahat ng mga estudyante na magte-take ng exam sa next week. So, nalalapit na rin ang graduation. Kaya alam niyo naman na ating panganay na anak ay grade 12 na. So, magkakaroon na sila ng graduation and recognition din ng ating dalawa pang anak dahil sa kanilang pag-excel at pag-aaral na mabuti bata. All the glory and thanks be to the Lord who provided everything that we need in all aspect of our life. So, bago tayo dumako, let us all pray. Ama naming Diyos, na mga Panginoon sa lahat pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa kalakasan, buhay at hininga na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin at sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, at sa lahat ng aspect ng aming buhay, Panginoon, alam namin na lagi ka namin kasama, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pag-aaral o pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat sa pagkakataon o chance at time na ito, Panginoon, upang kami ay makagawa ng ganitong pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin na ang glory niyo lamang po ang mamutawi, Panginoon, and let your light shine upon each and every one of us na naghahayag, Panginoon, at give us the boldness, Panginoon, upang ipahayag at ipamalita ang inyong mabuting balita, Panginoon, na ang iba ay pinagsasawalang bahala o hindi ito pinapansin, Panginoon. But we know, Lord God, na kayo ang hihipo sa puso, isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon, upang tanggapin ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. And we declare the victory, Panginoon. No works of the enemy will prosper against us, Panginoon, because you are victorious, Panginoon, dahil sa tinapos na gawa ng bugtong na anak na si Jesus sa krus, Panginoon. And habang buhay po kami at walang sawang magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil kung hindi dahil sa greatest sacrifice na ginawa niya, Panginoon, wala po kaming maipapamalitang good news o gospel sa lahat ng tao, Panginoon. At salamat din po lalong higit sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin upang ang aming magagawa ay tanging ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na langisan ng aming mga labi, Panginoon, upang ang salita na mamumutawi at lalabas sa aming bibig, Panginoon, ay tunay na nanggagaling lamang sa inyo upang magturo, magbigay kaliwanagan, Panginoon, at nasa sa taong makakarinig, makakabasa o makakapanood na nito, Panginoon, ang desisyon, Panginoon, if they will believe or not, Panginoon. But you know our heart, Panginoon, and you know our deepest prayer and desire, Panginoon, na kahit hindi man ito banggitin ng aming mga labi, Panginoon, ay biglaan, Panginoon, at unexpected na ibinibigay niyo sa amin. Muli, ikaw po ang mataas at mapupurihan sa gagawin namin ito, Panginoon. Ibaba niyo po ang inyong mga lingkod sa pinakamababang level, Panginoon, para hayaan, Panginoon, na kayo ang makilala at tanggapin ng mga bawat tao, Panginoon. Muli, we give you back all the glory, honor, and adoration. This we pray na in Brother Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 23:36. Ayan. Tama, 36. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Message, dumagdag pa sa mga lumalait sa Panginoon ang mga kawal. At nang lapitan siya ng isa sa mga iyon, ay inalok siya ng maasim na alak upang pampabawas ng kirot o sakit ng mga sugat ng Panginoon. Application, kaya huwag na tayo magtaka bilang mga tagasunod at pinilit sundin
ang kalooban ng Diyos. Dahil kung ang Panginoong Yesus nga ay di na mabilang ang sakit na pisikal at emosyonal ay naranasan ito, tayo pa kayang mga tao? Masigit na mahirap ang dinanas niya. Wala pa sa kalingkingan ng mga nararanasan natin ngayon na panlalait, pagmamaliit o kahit torture o pisikal na pananakit ng iba. Dahil kahit nga ang kinatatakutan ng lahat na kamatayan ay hinarap at napagtagumpayan ng Panginoon, mayroon tayong pag-asa at kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan dahil muling nabuhay ang Panginoong Hesus. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga. Kung at first, nilalait na nga ang Panginoong Hesus ng mga Pariseo, 'di ba? Sumunod naman ay mga kumbaga ating matatawag sila na mga taong relihiyoso. Kumbaga religion lang yung meron sila pero yung true faith and belief sa ating Panginoong Jesus ay wala sila, di ba? So, sila yung number one na nanlait sa ating Panginoon. Then, ikalawa is yung mga crowd or yung mga tao sa paligid, di ba? Which is yung natakal up na natin na nakaraan nating pag-aaral. And then, sa ikatlong parte naman na nanlait sa ating Panginoon ay yun naman daw yung mga kawal. Ayan, maaring sila yung nakagwardya sa ating Panginoon habang naglalakad siya papunta sa bundok ng Golgota or sa bundok ng Kalbaryo, di ba? Ay, yun nga, talagang pinapakita na kung dito ang example ay tatlong episode or tatlong mga klase ng tao yun nanlait sa ating Panginoon, di ba? Ay yun naman ang representasyon na after 3 days talaga ay muling mabubuhay ang ating Panginoong Jesus. Ayan. At yun na nga, inalok siya ng, kumbaga, ang mga alak kasi noon, maasim na alak, ay yun yung parang, kumbaga, alcohol natin ngayon, parang pang-sanitize, or para, di ba, usually kapag may mga alcohol, may sugat tayo, ayan, kagaya inyong lingkod, ng mga nakakaraan, ay may sugat. Kapag binuhusan mo to ng alcohol, di ba, para ma-antiseptic or ma-disinfectant, di ba makirot, di ba masakit? So, ang tawag dito, merong nag-alok ng ganun sa ating Panginoong Yesus na kawal. Pero abangan natin kung ito ay tatanggapin ng ating Panginoong Yesus or hindi. Ayan. Kaya nga, di ba, yung ginawa natin example dito sa application ay wag na tayong magtaka bilang mga tagasunod at piniling sundin ang kalooban ng Diyos, 'di ba? May iba kasi iniisip siguro na ay kapag naging born again Christian na ako or naging believers of Christ of the Lord na ako, parang smooth sailing na lang yung buhay, magaan, 'di ba? Lingkod-lingkod ka lang, paggamit ka lang kay Lord, pero hindi mo alam na sa kabila noon there will be persecution in our life, 'di ba? Yun nga, yung iba pag napunta ka dun sa mga lugar na sobrang nang torture ng mga pag nalaman na ikaw ay followers or believers of Christ, di ba? Is may iba binibitay, may iba naman pinupugutan ng ulo, di ba? So, sabi nga, danasin man natin yung pinakakinatatakutan ng tao dito, maghirap, laitin, or kahit even death or mamatay. Hindi na natin to talagang katatakutan if we are solid, legit, at talagang well-banded na sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, ang Panginoong Yesus nga pinagdaanan na niya yung lahat ng pinakamasakit na posibleng maranasan ng tao, di ba? Pero, kaya nagkaroon ng good news dahil natupad yung sinabi niya na after 3 days ay muli siyang mabubuhay, di ba? Maybe others will say, naku, wala naman tayo dun sa mismong pangyaring yun, kaya hindi natin alam kung ano yung tunay na nangyari, di ba? Pero, mas mabuting habang nabubuhay pa tayo, maniwala tayo sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus kesa kapag nandun ka na sa kabilang buhay, hindi mo alam na dahil sa hindi mo pala paniniwala is napunta ka hindi doon sa better place na pinangako sa atin ng ating Panginoon, di ba? Kundi nandun ka sa puno ng pagdurusa at paghihirap, sa kabilang buhay pa naman, wala nang second chance. Hindi mo naman mape-predict kung masasabi kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon, di ba? So,
yun, bilang mga tagapaglingkod ng ating Panginoon, wag nating isipin na ang buhay ay bilang naglilingkod sa Panginoon ay talagang kagaya nga sa kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. May masaya kasi alam mo na naglilingkod ka sa ating Panginoon, pero once na dumaan ka sa mga storms in life or typhoons in life, 'di ba? Like mga problems, tests, trials, 'di ba? Or even mga error, mga pagkakamali mo, 'di ba? Minsan masasabi mo sa sarili mo, Lord, follower mo na ako, 'di ba? Pero bakit I still fall short for your glory? Kumbaga, patuloy na yung kasabihan nga na gusto kong bumait pero di ko magawa, 'di ba? Yung parang kagaya dun sa sinabi ni Apostol Paul sa Bible na kung ano yung gusto niya na gawin para sa kalooban ng Diyos na mabubuti, hindi yun yung nagagawa niya, kundi yung mga hindi magaganda, di ba? Yung parang kumbaga hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero sabi nga, we are still in this worldly body. Wala pa tayo dun sa glorified body na katulad ng tinaglay ng ating Panginoong Yesus after the resurrection. And syempre, yan na nga, nalalapit na naman ang Easter or ang mahal na araw, 'di ba, na kung saan gugunitain na naman natin yung ginawang sacrifices ng ating Panginoong Hesus para sa katubusan ng kasalanan natin. And nawa, we take it seriously. Hindi yung parang kumbaga a natural event lang, natural phenomenon lang, 'di ba? But ayun nga, maging goal natin hangga't maaari mga kapatid na maakay at matulungan, lalong higit ang mga mahal natin sa buhay, especially kapag gusto natin na sama-sama tayo bilang pamilya na magkakakita, hindi man as a family, dahil hindi pa naman natin alam kung anong meron sa kabilang buhay dahil nandito pa tayo sa buhay na ito at nabubuhay pa, na nais mo na yung mga natulungan mo or nakasama mo sa journey mo about serving God wholeheartedly at talagang seriously is maaring makita mo in a glorified body. Hindi natin alam kung magkakakilala pa. But na kay Lord na yun, yung kung ano yung decision, kung kapag moment na pinagpahinga na niya itong ating earthly body and turn into glorified body is kung mababago ba yung itsura natin, di ba? But syempre, alam natin na para sa atin na mga naglilingkod sa ating Panginoon ay sa kaharian ng Diyos sa langit tayo mapupunta at hindi sa panghabang buhay na kaparusahan. Kaya, mga kapatid, ito na ang oras, wag na magpatumpik-tumpik na, patibayin na natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, maglingkod na tayo sa ating Panginoon at gawin ang kanyang panawagan to make disciple of all nation. Ayan. At ipamahagi mo. Dahil nandyan naman na accessible na ang Bible, merong iba't ibang translation. At kung nakikinig ka rin ng mga preaching, ay maaari mo itong maipaliwanag in your perspective or in your understanding sa kung ano yung narinig mo. Diba? Basta ang importante, sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, dapat kung ang ating puso ay puno ng pananalig, pananampalataya, and Word of God, yun din yung lalabas sa ating bibig. Okay? So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon. And magpakatatag lang po tayo kahit anong mga pagdaanan natin ng mga pagsubok, trials, and testing sa buhay, ay we know that Emmanuel, God is with us at hindi niya tayo pababayaan at iiwan kailanman dahil lagi siyang nandyan. The Lord is the same yesterday, today, and forever. So, tayo po ay mag-close sa ating closing prayer. Ama namin Diyos na mga Panginoon sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang salita naming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na nagdanas man ang Panginoong Yesus ng lahat ng mga sakit na physical, mental, emotional, Panginoon, and spiritual dahil sa kagagawa ng mga sangkatauhan o kami, Panginoon, inyong na mga dating hintil o malayo sa iyo, Panginoon. Pero dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus ay mayroon kaming mai
magiging example, Panginoon, ng kung paano dapat mamuhay dito sa mundo, Panginoon, na lalong pinagtitibay ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon, and that there is no other God than you, Panginoon, who knows everything and who can make everything possible, Panginoon. Ito man ay maging pinaka-imposible sa kahit sinong paniniwala o paningin, Panginoon. Ngunit sa inyo, Panginoon, ay alam namin na meron kayong ginagawang isang magandang bagay, Panginoon, para sa amin. And we are so excited, Panginoon, para sa ating pagkikita, Panginoon, ng harapan, na kung saan hindi na kami mag-question pa, hindi na kami masasaktan pa, Panginoon, sapagkat tunay na once we meet you personally, Panginoon, ay yun na yung pinaka the best na moment sa buhay namin, Panginoon. At nawa maging kaligayahan ng bawat isa, Panginoon, ang maglingkod sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga tao, Panginoon, na dumadanas, Panginoon, ng mga financial na problema, Panginoon. You know their heart, Panginoon, and we know that you can restore everything that we have lost, Panginoon. We also pray, Lord God, sa lahat po, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that you are the Lord who heals, Panginoon. At anumang sakit at karamdaman ay kaya-kaya niyong pagalingin, Panginoon, in an instant if we believe, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na kung ang kalooban niyo sa mga kakilala o mahal namin sa buhay, Panginoon, ay ang pumanaw na at lisanin ang mundong ito, Panginoon, ay if that's your will, Panginoon, let your will be done and happen in our life, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophet, missionaries, Panginoon, teachers, maging regular members and workers po, Panginoon, ng bawat churches and bawat body of Christ, Panginoon, that we are one body, Panginoon, connected into you, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming patatagin at ang bawat mga OFW, Panginoon, na mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, ay kakasangkapanin niyo, Panginoon, at magiging matibay na muog, Panginoon, upang ideklara at ipakilala kayo sa lahat ng aspeto na maaari namin kayong ipakilala, Panginoon, whether it's in physical na pakikipag-usap or kahit sa mga panonood, Panginoon, ng aming mga video, Panginoon, or mga live, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, ang sama-samang pag-gathering at pag-aaral, Panginoon, ng inyong mga salita ng bawat mga grupo o bawat mga samahan, Panginoon, ay kayo ang idinidig ng Diyos, Panginoon, at pinaglilingkuran namin. Gayon din po, Panginoon, I pray, Lord God, para po sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, for the great na pagkakataon or great chance, Panginoon, na makapagtrabaho sa bansang ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na hindi kami mahihiya, Panginoon, ipakilala kayo sa lahat na maaari namin makilala o makikilala pa, Panginoon, sapagkat kayo lang ang nakakagawa ng divine connection, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat, Panginoon, ng mga kaluluwa or mga soul, Panginoon, na hindi pa tumatanggap at nakakakilala sa inyo, Panginoon, that habang may oras at panahon, Panginoon, ay mag-spare po ng time ang bawat isa, Panginoon, para po kayo ay mapapurihan, Panginoon, para po kayo ay itaas, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa bansang Pilipinas, Panginoon, ang aming bansang mahal, Panginoon, na bagamat dumadanas man ito ng iba't ibang klase mga problema about corruption, Panginoon, at mga paggawain, Panginoon, na hindi pa natapos, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, lalo ang paglilinis ng aming pamahalaan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang magre-reveal kung sino ang mga tunay na lingkod niyo, Panginoon, at kung sino ang mga nagkukunwari lamang o pakunwari lamang, Panginoon, ng kanilang pananalig o pananampalataya sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga bata, Panginoon, palang ngayon na nagsisimula, Panginoon, na kayo ay tanggapin at kilalanin, Panginoon, at mapaglingkuran, Panginoon, ay dalangin po namin na sila ay lalapit sa inyo, Panginoon. Anong mga churches, Panginoon, anumang edad, anumang
kalagayan sa buhay, Panginoon. Lahat kami ay pantay-pantay lamang po sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, at ang Pilipinas, Panginoon. Alam namin na magkakamit ito ng spontaneous na mga blessings, Panginoon, at ang katagumpayan, Panginoon, ng bansang ito na Hong Kong ay para sa inyo po, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil marami ng mga churches, Panginoon, na naibubuo, Panginoon, dito sa Hong Kong, Panginoon. At kami po ay malaya, hindi kagaya sa mga parte ng mga Middle East, Panginoon, na patago ang ginagawa namang nilang pagsisimba at paglilingkod sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin na lahat ng mga kasulok-sulukan, Panginoon, ng bawat mga bayan o bansa, Panginoon, ay maging lingkod ninyo, Panginoon, at gaya na sinasabi, Panginoon, that we are the only Christian nation, Panginoon, naway mapatunayan po ng bawat isa, Panginoon, that truly indeed na kami ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bagay, Panginoon. At kulang pa, Panginoon, ang mga salita namin upang magpasalamat sa inyo, Panginoon. Ngunit meron pa pong kailangang asikasuhin dahil papasok na po sa school bukas ang aking mga alaga at aking mga amo, Panginoon. But in everything, Lord God, we put our trust into you, Lord God, sapagkat you knows our past, future, and present, Panginoon. Kaya wala na akong mahihiling pa, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa harmonious na relationship, pagpapalang lalong higit sa aming mga amo, Panginoon, at maging daluyan sila lalong higit ng mga blessings, Panginoon, na nakakamit ng inyong lingkod, Panginoon. Tunay nga na alam namin may marami pa kaming mga pagdadaanan sa buhay, Panginoon, pero kayang-kaya namin basta kami ay magtitiwala at mananalig sa inyo, Panginoon. Dahil sabi niyo sa inyong salita, with you, everything is possible, Panginoon. Nagkakaguluman, Panginoon, sa bawat mga bansa, Panginoon, but the peace and love of you, Lord God, will remain into them, Panginoon, na upang hindi na sila mag-away-away at magkagulo-gulo. Basta ang dalangin lang po namin, Panginoon, ay kaayusan at masaya ang lahat ng tao, Panginoon, at walang problema na iisipin, bagkus, Panginoon, ay maaari po silang magpunta sa iba't ibang bansa, Panginoon, na nais nila kasama ang kanilang pamilya, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyong pinamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. Kami po ay mga simpleng mga lingkod ninyo, Panginoon, na ang tanging hangad ay para lamang sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. At ano pa man po na pinaplano ng bawat mga bansa ng mga war or crime, Panginoon, o kaguluhan, Panginoon, alam po namin na hindi ito magpa-prosper o mananalo sa aming bansa, Panginoon, sapagkat ang aming bansa, bagamat ito man ay maliit, Panginoon, ay totally connected sa inyo, Panginoon, ang karamihan, Panginoon. And we pray, Lord God, to send us more soul, Panginoon, para mas marami pa kami mabahaginan ng inyong mga salita. Alam po namin na gagamitin yung mga katulad namin ng mga OFW, Panginoon, para maabot ang mga amo, Panginoon. We pray also, Lord God, for Israel, Panginoon, your chosen nation. Sabi nyo nga, kung sino man ang magpala sa Israel ay inyong pagpapalain din, Panginoon. At ano pa man po ang aming mga heart's deepest desire, Panginoon, ay alam namin nakarating at nakaabot na sa inyo, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Napahaba pala ang pagdidevotion ko. Sobra na carried away. Sorry po. God bless. Love you.